Kumusta mga kapatid? Sa ating pong previous video, merong isang kapatiran na nagtanong po sa atin. So sagutin lamang po natin siya. But before we answer his question, gusto ko lamang pong sabihin sa mga hindi pa nakakaalam na ang original language po ng New Testament ay Greek. At sa Greek po, merong two words na ginamit for the word repentance. Number one word is metamelomai. In short, metamelomai is fake repentance. Nakonsensya ka lang kasi pangit yung naging outcome or nahiya ka lang, nagsisi ka lang kasi nahuli ka. Pero hindi nagbago yung puso at isip mo. Pagdating po sa kasalanan, given a chance, gagawin mo siya ulit. And number two word is metanoia. Metanoia, in short, this is true repentance. Kung saan talagang nadurog ka sa kasalanang nagawa mo at nagbago yung puso mo, yung isip mo pagdating sa kasalanan. Ayaw mo na sa kanya, galit ka na sa kasalanan at kahit anong mangyari, hindi mo na siya gagawin pa. And to answer the question ng ating kapatid, sa Matthew 27 verse 3, by the way, ESV version po ang aking gagamitin. Mababasa po natin doon na si Judas changed his mind. At yung word po na ginamit dito ay metamelomai, fake repentance. Nagkaroon lang siya ng remorse, nakonsensya lang siya, na-guilty lang siya, pero hindi ito yung metanoia. At sa verse 4 nga mga kapatid ng Matthew 27, makikita natin dito na si Judas ay nakaramdam ng konsensya. At yung kanyang konsensya ay totoo. Kaya nga ang sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Dito, makikita natin na malinaw talaga kay Judas na mali yung kanyang ginawa. Pero ito ang problema. He confessed to the wrong people. Pumunta siya sa mga paring Pariseo, imbes na sa Diyos, para humingi ng kapatawaran, humingi ng habag o awa. His guilt was true, but it was misdirected. It did not lead him to turn to God in repentance. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, mga kapatid, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. At sa buhay nga po ni Judas, makikita natin na yung lungkot niya o yung konsensya niya is a worldly grief. At ito, kagaya ng sinabi ni Pablo, nauwi sa death or suicide. Pero remember Peter, si Pedro, na isa ring nagkanulo kay Jesus ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Yung grief niya is a godly grief. It leads to salvation. Kasi yung repentance niya is metanoia, true repentance. Kaya ito ay nauwi sa kanyang restoration. At yung kanyang restoration, ito ay proof na totoo na meron siyang tinanggap na salvation. So kung si Judas, mga kapatid, totoong nagrepent at hindi lang talaga siya nakaramdam ng konsensya or regret, kundi talagang lumapit siya sa Diyos in faith to ask for forgiveness, yes, mga kapatid, ligtas siya. He would have been saved. Kasi yung salvation, mga kapatid, it's not about gaano kabigat, gaano kalalim o kapula ang kasalanan mo. Kung hindi, ito ay paglapit kay Kristo para sa ating kapatawaran. Pero mga kapatid, tandaan natin to. We are not omniscient like God. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Hindi talaga natin alam kung ano yung laman ng puso at isip ng isang tao or sa case na to ni Judas. Ang alam lang po natin is kung ano yung sinasabi ng ating Biblia. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia na si Judas ay nawala dahil una pa lang, hindi na po siya kay Kristo. He was never Christ man. Sa Acts chapter 1 verse 25, mga kapatid, sinabi ni Peter tungkol kay Judas, ganito, to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. At sa verse po na to, ang ibig sabihin po ng to his own place ay hindi lamang po isang physical location, kung hindi isang spiritual destiny. Kung saan man po napunta si Judas, yun talaga ang nakaplano para sa kanya. Kaya sa verse po na ito, malinaw na si Judas po or si Judas ay hindi po nagkaroon
ng saving repentance. Hindi po siya nakapagsisi ng totoo. At dagdag pa po, sa John chapter 17 verse 12, tinawag po siya na son of destruction. At doon po sa Luke chapter 22 verse 3 and John chapter 13 verse 27, mababasa po natin na si Judas is under Satan's influence. At yung pong kanyang pagiging gahaman sa salapi, ito po yung nagtulak sa kanya to betray Jesus for 30 pieces of silver. Pero ito po ang katotohanan mga kapatid, na yung pong betrayal ni Judas ay bahagi din po ng plano ng Diyos. Act chapter 2 verse 23 po mismo ang nagsasabi na Jesus was delivered up according to the foreknowledge and definite plan of God. Yung pong cross, yung pong kamatayan ni Jesus, hindi po yun aksidente, hindi po yun nagkataon lang. It was foreordained by God. Ito po ay plano na ng Diyos noong una pa man bago pa po niya likhain ang langit at lupa. At gaya po ng sinabi ko sa previous video natin, na kung hindi man po si Judas yung nagtaksil kay Jesus, someone else will betray Jesus. Bakit po? Kasi yung definite plan ng Panginoon para po tubusin tayo, kailangan pong matupad. Pero kahit ganoon man po mga kapatid, si Judas pa rin po yung may pananagutan sa kanyang kasalanan. Why? Because God's sovereignty never cancels human responsibility. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin po nito, kahit na ang Diyos po ang may plano at may control sa lahat ng bagay, hindi po nito tinatanggal yung ating accountability o yung ating pananagutan sa ating mga pagkakamali or pagkakasala. Totoo din po na si Judas po ay naging instrument para po ma-fulfill yung prophecy noong Old Testament, pero tandaan po natin, yung pong kanyang pagtataksil kay Jesus, ginawa po niya ito willingly. At dahil siya po willingly ang pumili ng magkasala, pumili o magdesisyon na pagtaksilan si Jesus, dapat din po siya ang managot. Mga kapatid, yung pong buhay po ni Judas ay isang warning po sa atin na pwede kang maging mukhang malapit kay Jesus outwardly kasi pala simba ka, pala attend ka ng activity sa church, diba? Bait-baitan ka, pero hindi ibig sabihin nun is totoo ka ng belong sa Kanya inwardly. Kasi yung totoo pong basihan ng ating relasyon sa Panginoon, hindi po talaga kung ano man yung nagagawa natin outwardly, kung hindi, ano yung nasa loob ng puso natin. Ano yung totoong relasyon natin sa ating Panginoon. Si Judas, mga kapatid, tinawag niyang rabbi o guro si Jesus. But he never called Jesus as Lord or Panginoon. Minsan ganon din tayo. Si Jesus tinitingnan natin bilang isang magandang standard sa pagiging mabait, sa pagiging mabuti. Pero never natin siyang tiningnan o nakita bilang ating Panginoon na siyang dapat maghari sa ating buhay. Kung babalik po tayo kay Peter, mga kapatid, si Peter, again, bumagsak din. Pero nagrepent at na-restore. Si Judas naman, nawalan ng pag-asa at tuluyang lumayo sa Diyos. Ano po ang difference? Again, repentance. Yung isa, nagkaroon ng true repentance. Yung isa, fake repentance. Kaya mga kapatid, wag po tayong huminto sa guilt lang o dahil nakonsensya ka lang. Kung hindi, dapat yung pong ating lungkot, yung ating konsensya, yung ating regret ay magdala po sa atin kay Kristo. Kasi here's the truth, mga kapatid. Only Jesus' death can bring true atonement. And only His resurrection can bring life. Only Jesus, mga kapatid, can give salvation.